So, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano-ano nga ba yung mga common questions ng mga mommy o yung mga tao na gustong mag-start sa kanilang business. Okay, number one, syempre, is ano nga ba yung idea mo o concept mo sa pagtatayo ng iyong negosyo. So, kailangan aralin mo muna siya, isulat mo muna, ano ba yung gusto ko? Gusto ko ba ng parlor? Gusto ko bang magtayo ng isang karinderya? Gusto mo ba magtayo ng isang school? Okay, so katulad ko, inaral ko siya ng 4 years dahil since I'm an educator by profession, alam ko na itayo ang isang preschool dahil syempre pinag-aralan ko na ito ng matagal. Okay, number 2, kailangan alamin mo ang iyong target market. Sino nga ba yung mga target market mo? So habang iniisip ko ang business ng preschool o learning center, alam ko na agad kung sino talaga yung target audience ko. Okay? So, dati, ang marketing namin is tarpaulin lang, flyers lang. So, which is very, very effective naman siya. Okay? So, number 3, paano mo ipaplano, mapapatakbo ang iyong negosyo? It's either ikaw ba yung magtuturo, kukuha ka ba ng teacher mo kung kunyari preschool yung gusto mong itayo o learning center. Number 4, ano nga ba o magkano ang magiging initial cost mo sa pagtatayo ng iyong business. So, depende to kung gaano kalaki yung gusto mong itayo, kung gusto mong building agad, o gusto mong small learning center lang, or tutorial center lang. So, kailangan alamin mo kung magkano yung pera na kukunin mo o iipunin mo para makapagtayo ka ng business na learning center or tutorial center. Next one is, saan mo plano itayo ang center na ito? So, depende to kung magkano pa rin ang magiging budget mo. Depende rin ito sa location. Okay? So, madali siyang sabihin na kapag malaki, maganda siyang gawan ng isang learning center. Pero, maganda siya kung hindi ka nagkakaroon ng overhead. Okay, halimbawa, sobrang mura lang naman ng location, so maganda siya. Pero, kung sobrang mahal, like 80,000, 100,000 ang iyong parang rent sa isang location, tapos ang estudyante mo lang is kulang, so lugi ka. Okay, so pag-isipan mo kung itutuloy mo pa yon o hindi. Next, ano yung mga competitive advantage o kakaibang iaalok mo sa merkado? So, kung marami ng school sa paligid mo, so mag-isip ka kung ano yung pwede mong i-offer na kakaiba. So, kung sa paligid mo maraming school na super mahal, so pwede kang magbaba ng konti sa iyong ino-offer. Okay? Kung sa tingin mo, mahal yung mga schoolings doon, so magtayo ka sa isang location na kung saan affordable lang ng mga parent. Kasi sa panahon ngayon, yun talaga yung hinahanap ng mga magulang. Okay? Next is, paano mo ipaplano o mapopromote ang iyong serbisyo o produkto? So, dati kasi yun nga, sinasabi ko, tarpaulin lang, flyers lang, word of mouth lang siya. So, lumaki ang learning center na to, o yung isang school na yon na kung saan, word of, lang, parang sinabi na, maganda doon, magaling yung anak ko, nursery pa lang nakakabasa na. So, isa sa mga pinaka-powerful tool. Kapag maganda ang serbisyo mo, sasabihin yan o masasatisfy yung mga mommies o yung mga customer mo, so sila na yung magiging marketing mo. Pero marami tayo ngayong ways on how to market. So nandyan si Facebook ads, nandyan si TikTok, okay? So nandyan marami. Okay, marami ngayon, hindi katulad dati. Okay, next, ano ang iyong marketing strategy? Yun nga, nabanggit ko nga na pwede kayong mag-marketing online, okay, sa Facebook lang, okay, pwede rin kayo mag-banner. Okay, next one is, paano mo itataas ang pondo o capital para sa iyong negosyo? So, if you want to add more services on your business, so, syempre, kailangan may idadagdag ka doon na something different o kakaiba din, na kung saan magbe-benefit din yung client mo o yung customer mo. Okay? Next is, syempre, kung meron kayong business, kailangan meron ka ditong legal steps na dapat mong sundin. Okay, andyan yung register your business, okay, pay your tax, or pwede naman palakad mo na lang sa taong yun yung kanilang expertise para hindi ka na mapagod. Okay, paano mo pangangalagaan ang iyong mga customers? So, syempre, kailangan kung
customer mo na sila, kailangan gandahan mo yung servisyo nila para doon pa rin sila sa'yo mag-i-stay. Kasi pag hindi sila satisfied sa'yo, hindi na sila mag-stay. Alright? So, paano mo ituturing na, or paano mo siya iti-treat na possible problem or hamon? So, in building a business, sobrang daming hamon yan, okay? So, unang-una, minsan wala kang benta, minsan mahirap kumuha ng customer, minsan mauubusan ka ng pondo. So, yun yung mga challenges na kung saan dapat mong paghandaan. So, syempre, kailangan meron kang extra na nakatago sa'yo or extra money para doon sa mga expenses mo o overhead expenses na darating. If in case lang na walang masyadong benta. Okay? So, lastly, I think, kung medyo malaki-laki yung capital or yung gagawin mong business, mas maganda na meron kang kasosyo o supplier para sa iyong business. So, kung kakilala mo naman siya or kaibigan, kahit na kaibigan pa, kailangan black and white yan or meron kayong dapat kasulatan kung ano ang mangyayari. Kasi at least meron kayong pinanghahawakan, whatever happens man, diba? Kung ano man yung mangyayari sa inyo. Or, syempre, mas maganda kasi, parang kasal kasi yan, no? So, kailangan laging merong kasulatan. Sa rentals ng bahay, may kasulatan yan. Sa mga agreement ninyo, dapat may kasulatan yan. Okay? At yun yung magsasalita para sa inyong dalawa, whatever happens. Okay? So, again, kung nagustuhan mo or may natutunan ka sa video na to, like, share, and comments ka lang para mas ganahan pa akong gumawa ng video na katulad nito. Happy sharing!